Dalawang testigo ang inaasahang ihaharap bukas sa House Prosecution Team mula sa Commission on Audit o COA. Kaugnay pa rin niya na pagpapatuloy ng paglilitis sa alegasyon ng maling paggasta ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Narito ang Frontline Report. Para raw sa katotohanan, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Alinsunod yan sa Section 71 ng National Internal Revenue Code na kailangan muna ng approval ng Pangulo bago masuri ang naturang mga dokumento. Ang pagbusisi ng tax records ng mag-asawa para sa Article 2 o aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice-Presidente. Nitong Huwebes, natanggap ng Senate Impeachment Court ang mga dokumento. Bukod sa tax records, dumating din sa Senado ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, pati na ang mga bangko na pinadalhan din ng sapina para sa financial records ng Vice at kanyang mister at halos 20 kumpanya na may kaugnayan umano sa mag-asawa. Bagamat may approval na ng Presidente, iginiit ni Carpio na dapat maresolba ang mga legal na usapin kaugnay ng otorisasyon sa paglalabas ng kanilang income tax records. Tanong niya, konstitusyonal at legal ba ang paglalabas ng mga dokumento? Una nang tumangging magkomento ang defense team ni VP Sara, pero kung prosekusyon ang tatanungin, mahalagang may go signal ang Pangulo. Natapos na yung usapin pagdating sa legality nitong box na to. Hindi ka naman siguro dapat matakot dito sa pagbubukas nitong nitong box kung saan ang nilalaman nito ay yung kanilang ITR. Inimbentaryo na ng Clerk of Court ang naturang tax records. Samantala sa pagpapatuloy ng paglilitis sa Article 1, ang alegasyon ng maling paggasta ng confidential funds ng Vice, inaasahang maghaharap ng 2 testigo ang prosekusyon mula sa Commission on Audit o COA. Ito po yung OWA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Nitong Miyerkules, naging matunog ang salitang unusual pero hindi suspicious. Ganyan kasi inilarawan ng 2 dating Land Bank branch manager ang mga transaksyon ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd. Ang na-encash kasing pera ng opisina ni VP Sara mula 2022 hanggang 2023, higit kalahating bilyon o 612.5 million pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.